Hello mga ka-MX, mapagpalang araw sa lahat. Thank God we're back for another Accessoride series again, kung saan patuloy nating ina-upgrade ang luma nating modelo na shooter ng aking MXi. In today's vlog, yung i-upgrade ko today is sa aking panel gauge, particularly dito sa speedometer gauge. Sa panahon na kasi ngayon, mabilis ng pag-angat ng antas ng teknolohiya mula sa gadget hanggang sa means of transportation natin. We live in a digital world, ika nga. Pagdating sa panel gauge natin, unti-unti nawawala na kasi yung mga analog type na speedometer, both sa sasakyan at sa motor. Yan naman yung upgrade ko ngayon ng aking panel gauge. So from analog to digital speedometer mga ka-MX. At samahan nyo ako at simulan na natin to. So ang item na to, nabili ko siya sa Shopee. Check nyo na lang yung updated price. And mali yung link, lalagay ko na lang dito sa baba ng video sa video description. Ito siya mga ka-MX. Ang item na to is galing pa sa Made in Taiwan. Bali, Taiwan technology. Itong digital speedometer na nabili ko. Ang brand niya is HUD. So ito ay GPS based. So gumagana siya via tracking ng satellite system. Doon nalalaman yung speed, accuracy doon ang gagaling ng data na nag-feed dito sa speedometer gauge. So after natin i-unbox mga ka-MX, ipapakita ko muna sa inyo pansamantala. Test drive or road test na muna natin to. So ikakabit ko muna siya dito sa malapit sa ating panel gauge or speedometer na analog. Para makita nyo lang rin mismo at ma-witness nyo kung gaano siya ka-accurate. So ito, pagaganahin na natin itong digital speedometer natin. Gagamitin na natin yung USB cable nito. Kakapit natin doon sa power supply dito sa ating charging port na kaka-install lang. Na-vlog ko na before. Check nyo na lang dun sa description yung link na previous video ko regarding dito sa charging port. Kung mapapansin nyo mga ka-MX, dito sa display nitong digital speedometer natin is may double dash siya. Ibig sabihin yan, naglo-load pa lang siya, loading. Nag-aantay ng signal or feed nang gagaling sa satellite. Upon may observation, after 2 minutes or less, bago siya mag-appear yung real-time na data or current speed nito na i-display. So after 2 minutes nga mga ka-MX, ito finally nakita na natin yung current reading or speed natin mula dito sa ating digital speedometer. Ayan. So itry natin na mag-stop mamaya. Check natin yung gaano yung response, yung bilis ng real time nito, yung transition ng data nito na update ng speed display ng ating speedometer. Kung mapapansin nyo mga ka-MX, real time siya, napaka-accurate niya, sumasabay siya dito sa analog speedometer gauge natin. So yan, pag huminto tayo, nagsi-zero rin siya kagad. Pag total stop natin, nagsi-zero siya kagad. So ganyan siya ka-accurate at ganyan kabilis yung transition ng bato ng data na nag-feed galing sa satellite. So yan ang road test natin. Proceed na tayo sa for installation. Ready na tayong i-install ito sa ating panel gauge. So let's go mga ka-MX. So dito sa pag-i-install natin itong digital speedometer, may mga parts dito sa ating MXi na kailangan nating tanggalin at baklasin bago natin ma-access ang panel gauge ng ating MXi. Ito yung front cowling, battery cover, ang front handle cover, ang matanggal nito mga MX.
speedometer cover. Ang rear handle cover. At ang panghuli is ang gauge lens. So after natin baklasin at ma-access itong panel gauge natin, i-fit na natin tong digital speedometer dito. Chine-check natin kung kakasya ito ng buo dito sa ating panel gauge. Itong external dimension itong device is kasya siya, pero yung dito sa depth at saka din sa lapad niya hindi siya magkasya, particularly dito sa hood nito. May hood kasi ito. And then dito sa likuran, yung back cover nitong speedometer. So ang gagawin natin dito is tatanggalin natin, babaklasin natin tong back cover, then lalagyan na lang natin siya ng plastic glue para secured pa rin siya at attach pa rin itong front cover nito. And the next na gagawin natin para magkasya siya dito sa panel gauges, tatapyasan natin tong hood nito. Gagamitan ko siya ng lagaring bakal para siya mag-fit dito sa ating panel gauge. So after natin tapyasan at tanggalin yung back cover ng digital speedometer natin, sunod naman natin yung power supply niya. So itong USB cable cord na kasama niya is puputulin ko siya dito sa part na gitna para maipasok dito sa may gilid ng panel gauge para magkaroon siya ng access papuntang power supply. So pwede na natin isaksak ito sa USB port sa may pocket o bulsa ng MXi. Pero para sa akin, gumawa na lang ako ng hiwalay na power supply mula sa battery at sa switch para sa digital speedometer natin. So para magkaroon tayo ng butas dito sa ating panel gauge, gagamitan natin to ng portable drill or mini drill. So magbubutas tayo saktong-sakto lang sa size ng wire or USB cable ng digital speedometer. So after natin butasan yung panel gauge at para lagyan ng power supply, dito naman tayo sa pagpipintura. Kasi gusto ko yung speedometer lang makikita ko dun sa panel gauge, and then dun sa baba niya yung fuel gauge. Gusto ko eliminate yung backlight na nanggagaling dun sa likuran sa panel gauge natin. So ang gagawin ko dito is pipinturahan ko siya ng black para same lang rin naman sa external cover nitong digital speedometer para magbabagay siya at magbe-blend. Bago natin pipinturahan ay lalagyan ko muna siya ng mga tape, yung mga part na ayaw nating mapinturahan or matamaan ng spray paint. Gagamitin kong type of paint is elastic paint kasi itong type of paint na to is peelable or natatanggal. Yung chemical nito naging dry at natuyo is nagte-turn siya na rubber. So pipilasin nyo siyang ganun, madali lang siyang tanggalin. Yun nga, may babalik nyo sa stock yung panel gauge nyo. Take note pala mga Kimex, hindi ko na tinanggal yung needle itong analog speedometer ng aking panel gauge. Para kung yun nga, kung gusto kong ibalik sa stock is madali ko lang siyang ibalik. Ang gagawin ko dito sa digital speedometer is nakapatong lang siya dito sa needle or pointer nitong analog speedometer natin. So yun ang good advantage nitong digital speedometer na binili ko mga Kimex. Madali lang siyang i-install, madali lang rin siyang baklasin ko mga Kimex. Pagkatapos nating sprayan tong panel gauge mga Kimex, patutuyuan lang natin 2 to 3 minutes, and then tatanggalin na natin yung mga masking tape or tapes na tinakpan natin kanina dito. Pagkatapos natin tanggalin yung mga tapes, sunod na natin install yung power supply nito, yung USB cable na isusuksok natin dito sa may bandang kaliwa, dito sa may check engine light. So nagbutas tayo dito at isusuksok natin to dun sa wire wiring ng bulb mula dun sa ilalim.
So ito na yung part ng kinat nating USB cable pagkatapos nating sinuksok dun sa panel gauge. So ito na yung isang putol niya. So idudugtong i-splice na natin dito sa kadugtong niyang wire. So ito yung papunta naman dun sa USB charger or USB port panggagalingan ng power supply para sa ating digital speedometer. Ayusin natin yung pagkaka-splice and then i-insulate natin. Ito yung nabanggit ko kanina na lalagyan ko lang ng plastic glue yung dito sa likuran ng ng digital speedometer natin kasi binaklas natin yung back cover. So para hindi matanggal o kumalas dito sa harap mula dito sa display niya is lalagyan natin siya ng stick glue, plastic glue upang ito ay hindi kumalas. And after tumigas na tong plastic glue ay susunod na natin ikabit ito doon sa panel gauge na mismo. So after natin i-install itong digital speedometer dito sa ating panel gauge mga KMX, ibabalik na natin yung mga binaklas nating mga fairings at saka handle cover. Next, i-discuss ko sa inyo yung pros and cons and then i-flex na natin yung final output nitong installation nating digital speedometer. So, i-discuss ko lang sa inyo yung brief na pros and cons nitong installation natin regarding dito sa digital speedometer natin para sa ating MXI. So, dito muna tayo sa part ng pros or advantage. So, number 1, impressive, high-tech yung look. So, maganda siya, nababagay rin siya dito sa aking panel gauge. Yun nga yung motif ko na green. Dahil green nga rin yung digital voltmeter natin. And then, yung backlight is green rin. Itong handlebar natin is green rin. So, nababagay talaga siya sa color scheme. Moving on, next, number 2, easy to see and check speed. Kitang-kita nyo naman mga MX, malaki yung display niya, yung number, 3-digit number, itong digital speedometer natin. Mariread niya hanggang 188 kilometers per hour. Take note pala mga KMX, yung unit of measurement nito is kmh, kilometer per hour. Next na naman tayo, number 3, easy to install. So nakikita nyo naman mga IMX, pure installation lang natin, idinikit lang natin, kumbaga ina-touch lang natin tong digital speedometer dito sa ating panel gauge. Number 4, doesn't affect odometer or speedo cable. Magfa-function pa rin siya as is yung odometer natin dahil hindi natin pinakailaman yung speedo cable natin. Magfa-function, gagana at tatakbo pa rin siya. Iikot pa rin yun, odometer natin. Number 5, more accurate reading. So para sa akin mga KMX, yung itong digital speedometer na GPS, mas accurate siya at mas mabilis yung real time niya. Ni-road test natin ito. Pag stop ko mismo, nag-zero na siya. Samantalang yung analog speedometer natin, pababa para lang siya. So hindi pa siya nag-zero. Sa number 6, not too expensive. Hindi nyo akalain na na binili ko lang ito ng 256 pesos to be exact. Kasama na dun yung shipping fee. And then lastly, number 7, no need SIM card to built-in tracking system. So hindi na siya nangangailangan ng SIM card dahil GPS based. So meron siyang built-in GPS system developed by Taiwan Technology. So yan ang pros natin. Yung cons naman natin regarding dito sa digital speedometer natin. Number 1, need power supply. So yun mga KMX, na nagpa-function lang tong device na to pag susuplayan natin ng 5 volts to 12 volts na power supply. Next naman, number 2, potential signal disruption. Example, yung tunnel. Yun yung mga part na weak ang signal. Pero for my observation, wala pa naman akong na-encounter o na-experience na nawala ng signal itong GPS speedometer natin. So next, number 3, no other features. Yun nga, wala nang ibang features, walang odometer to, walang clock tulad ng ibang feature ng mga panel display. Speed display lang siya.
Number 4, dependence on satellite reception. As we mentioned kanina sa number 2, maaari siyang mawalan ng signal kung saan weak yung signal na nare-receive nito galing sa satellite. Moving on, number 5, hard to see in broad daylight. On my own experience, hirap ko siyang makita. Lalo na pag yung tirik na tirik yung araw, hirap ko na makita yung display nitong speedometer natin mga KMX. So yun mga KMX, yan ang pros and cons nitong device na digital speedometer natin in-install. And that's our accessorized series for today mga MX. Ga-upgrade natin ng digital speedometer sa ng ating MXi. So sana may napulot kayong idea or tips regarding dito sa ating vlog. And if you do, don't forget to hit that like button at share nyo na rin sa ating mga kapwa kagulong at KMX. Kung bago ka lang sa channel na ito, might consider to click that subscribe button. Check nyo na rin sa all para updated kayo sa lahat ng aking gagawin pang mga vlog and ganitong mga DIY and vlogs. At para updated kayo sa panibago kong i-upload na accessorized series soon. So that's it mga KMX. Maraming salamat sa panonood nyo at continuous support to this channel. And God bless sa inyong lahat. This is Stopway Say, ride safe, stay safe, wear your helmet before hitting the road, and see you on the next vlog. Bye-bye. Rock on.